Ngayon po, ang sagot to sa political dynasty, tama po kayo dito. Simula't simula pa, meron na mga political dynasty. Alam niyo po, sir, dahil doon ay nakita ng Cory government noong 1987 ang kasamaan po ng political dynasty. Ito po, mawalang galang ay dahil sa walang magandang ihahatid itong political dynasty na ito ay nailagay po sa Article 26 Section 2 ng Philippine Constitution na nakalagay mismo prohibiting political dynasties. Maliwanag po ito, nasa konstitusyon na po ito. Ngunit ang problema natin, katulad ng sinabi nyo, ay ang taong bayan din ang problema. Tinatanggap natin ito at ang masama po rito, yung mismong pinagbabawalan ng konstitusyon ng mga kongresista at mga senador. Sila mismo po ang lumalabag dito sa saligang batas na ito. Ito po konstitusyon. Tama po. Ganito ma-explain ako. Kaya nga, tama kayo na nagpapatayan sila para maipwesto lang sa kongreso. Ngayon, kaya po doon, dahil doon, ay meron pong nakatago sa ilalim ng political dynasties yung pong pork barrel. Yan po ang kanilang talagang pinag-aawayan at yan po ang kanilang dinadapurak na nakasaad sa pork barrel system. Kaya po itong habang lingkod ninyo ay isa rin sa mga nagpetisyon sa Supreme Court na i-abolish na ang pork barrel. Ito po. Kaya po ito ay matagal nang salot sa bayan itong pork barrel na ito at yan ay matagal nang pinakikinabangan. Kaya po nagkabuubo yung political dynasty. Hindi pa. Pero, opo, malapit na po. Kasama rin ho tayo sa hearing noong sa ano yan, sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Maituloy ko lang po yung pork barrel. Ang pork barrel po ay may PDAF. Yung PDAF po ang kinukuha nilang pera upang kanilang waldasin. Kaya magpasalamat tayo kay Napoles. Sapagkat si Napoles po ang nagbukas ng mata ng sambayanan ng ganito pala ang talamak na pagnanakaw sa taong bayan. Kaya po nagising ang tao at kaya po pasalamat tayo sa Supreme Court. Ang Supreme Court po ay 2 beses ibinasura ang panukala na i-abolish ang pork. Pero ito pong nakaraan, itong 2013, ay siya pong i-reverse nila ang kanilang desisyon at dineklara nila ang constitutional na po ang pork barrel. Ngayon, yan po ang sitwasyon. Bakit po ginawa ng Supreme Court yan? Kaya, kaya po ginawa yan dahil din po sa katulad ninyo na galit na nagsama-sama tayo, umalsa tayo, nagmarcha tayo at ipinakita natin na hindi dapat sa bayan ang ganyan mga pork barrel. Kaya po ang Supreme Court sa loob ng 3 buwan ay nagdidesisyon at hinatulan nila ang constitutional po ang pork barrel at PDAF. Kaya po nawala yan. Ngayon meron pang isa na lumalabas. Ito po yung DAP. Kamag-anak din ng PDAF at saka ng pork barrel ito. Ito po, opo, kaya po ang tawag namin sa inyo
at sa taong bayan ay magkaisa-isa tayo rito, naiintindihan ho natin lahat itong mga bagay nito. Kami po ay nagpunta sa hearing at kanilang tinalakay ito. At lumabas po sa hearing na ang gobyerno ay puspusang pinagtanggol si Pinoy, ang ating presidente. Sapagkat yung PDAP po ay gawa-gawaan lang ng Executive Department, ng DBM, ni Abad, Secretary Abad. Pinagtanggol po nila sa Supreme Court. Ngunit, ang lumalabas po ay mukhang ang DAP ay madideklaring unconstitutional. Ngunit, ang ginawa po nila ng gobyerno sa Supreme Court mismo ay sila na mismo ang nagdeklara po na wala na raw DAP. Wala na raw pong DAP at inabolish na nila yung mga government offices na nakatanggap ng malalaking pondo galing sa DAP. Ngayon po, magkakaroon po ng mga meeting, mga pulong-pulong ang taong bayan upang labanan itong deklarasyon na ito. Sapagkat itong deklarasyon ng Malacanang na ito po ay umiiwas sila sa criminal charges. Kasi po, pag dineklara at ang aming gusto tinutulak at dapat itulak ng taong bayan ngayon, ay ating pakiusapan o sabihan ng Supreme Court na dapat po ay dapat ideklara nila unconstitutional ang DAP. Kasi hindi nila pwedeng baliwalain to, hindi nila pwedeng sabihin na moot and academic sapagkat wala na ang DAP, kaya wala na ang problema. Hindi po. Nagawa na ho ang krimen, ginamit na ho katakot-takot na salapi ng bayan sa pamamagitan ng paggamit nila ng DAP. Sila lang po ang may gawa-gawa ng DAP. Kaya po, yan ay nakasala ngayon. Tayo ay manalangin, tayo ay magkaisa-isa, at tayo po ay gagawa ng resolusyon at petisyon upang